Magandang araw mga kakbay, ito po muli si Sammy, ang inyong kakbay at laging karamay. Sasagot sa inyong mga katanungan, wag lamang pong uutangan. Kakbay, ikaw ba ay may TESDA National Certificate na? Kung wala pa ay magpa-register na sa any TESDA regional offices sa inyong lugar. Libre po ito basta ang a-apply nyo ay ang TESDA Scholarship Program. May kasamang allowance ito at libreng assessment. So mga kakbay, kung kayo ay magpapa-assess sa TESDA, please continue on watching dahil bibigyan namin kayo ng iba't ibang tips mula sa TESDA na magagamit ninyo kung kayo ay mag-undergo ng TESDA Assessment Test. Hello mga kaakbay! Welcome back to our channel. This is Charisse, ang inyong kaakbay at laging karamay. Sasagot sa inyong katanungan, wag lang pong uutangan. For today's video mga kaakbay, magbibigay po tayo ng konting tips para po pumasa sa assessment ng TESDA. Para saan po ba ang TESDA assessment mga kaakbay? Well, ito po ay para makakuha ng TESDA certificates o yung tinatawag na national certificate. Kung gusto po nating magtrabaho abroad or sa mas malaking kumpanya sa Pilipinas, ma-promote or tumaas po ang sahod, certificates po ang unang-unang hinahanap sa mga skilled workers. Katibayan po na magaling tayo sa ating skills. And nagbibigay po ang TESDA ng national certificate kung makakapasa po kayo sa kanilang assessment. Fortunately mga kaakbay, meron pong courses or trainings na pwede nating applyan sa TESDA. May mga videos po ako tungkol sa mga libreng courses at meron din pong online training na pwede nating pag-applyan. Ito po ay libre. So pwede po tayo mag-aral kahit wala tayo sa Pilipinas. Again mga kaakbay, meron pong TESDA training at meron din naman pong TESDA assessment para po makakuha ng national certificate. So kung interesado ka mga kaakbay sa tips na pwede kong ibigay kung paano makakuha ng TESDA National Certificate, kung paano po makapasa sa TESDA assessment, then please keep on watching. But make sure po to subscribe to our channel. Hit the notification bell para po ma-update kayo once we upload a video like this. And pakishare na rin po para mas marami pong makaalam tungkol dito. So mga kaakbay, recap lang tayo or paalala lang po ulit. Nabanggit ko na po ito sa ibang videos ko. Ang National Certificate po mga kaakbay ay binibigay ng TESDA kung kayo po ay makapasa sa kanilang assessment. Meron pong levels ang certificate na ito. Depende po sa lawak ng inyong kaalaman. Siyempre, mas mataas po na level, mas gusto po ng mga kumpanya. So, paano po ba magkaroon ng National Certificate mga kaakbay? Una, meron po kayong kaalaman sa skills. Halimbawa po sa pagpipinta, sa automotive, pagiging domestic helper, pag-waiter, sa agriculture, pwede rin po, caregiving at iba pa. Maaari ka pong magkaroon ng kaalaman kung ikaw po ay magte-training or mag-e-enroll sa iba't ibang courses. So pwede kayong mag-enroll mga kaakbay sa private school sa Pilipinas and pwede rin naman po sa TESDA. Sa TESDA po, merong mga libreng courses or trainings. Meron po ako mga videos dyan if interested po kayo. Meron po silang scholarship at meron din naman pong online training na libre din po. Or kung ayaw nyo naman po mag-training or mag-enroll sa mga courses na ito, pwede din naman po kayong matuto through experiences. Or kung nagtatrabaho na po kayo at malawak na po ang inyong kaalaman at experience sa inyong skills. So pangalawa mga kaakbay, if sa tingin ninyo ay sapat na ang inyong knowledge sa skills, pwede na po kayong pumunta sa TESDA Assessment Centers. So magkaiba yun mga kaakbay. Meron pong TESDA Training Centers or schools para po makapag-aral sa skills. At iba rin naman po yung TESDA Assessment Centers kung saan po kukuha kayo ng actual examination at doon po malalaman kung papasa kayo or sapat na ang inyong kaalaman para po makakuha ng TESDA certificate. Paalaala din po mga kaakbay, meron pong bayad ang pagkuha ng assessment maliban po kung TESDA scholar kayo. Libre po ang assessment kung kayo po ay merong TESDA scholarship. So, i-share ko rin mga kaakbay, meron pong assessment guide or self-assessment guide ang TESDA. Pumunta lang po kayo sa kanilang website. Meron din po akong link sa baba ng video na ito. I-click nyo lang po. Doon, isa-search nyo po ang skills nyo at i-download ang self-assessment guides. Katulad po ng National Certificate 2 ng Domestic Work, makikita nyo po kung ano-ano ang mga kailangan nyong malaman. So, una mga kaakbay, kailangan marunong kayo maglinis ng living room, dining room, bedroom, toilet and kitchen, wash and iron clothes, linen and fabric, prepare hot and cold meals or food, provide food and beverage service. So, checkan nyo lang po kung yes
kung alam nyo po ang gagawin and no kung hindi nyo pa alam. So dito malalaman nyo agad kung ano pa po ang mga kulang sa inyong kaalaman na pwede nyo pang pag-aralan at paghandaan bago po kayo magpa-assess para po maiwasan na bumagsak tayo sa assessment. Sa mga gusto naman pong mag-alaga ng matatanda or caregiving elderly NC2, kailangan nyo pong alamin ang mga sumusunod. Number 1, develop the ability to recognize aging process. Number 2, participate in the implementation and monitoring of client's care plan. Perform caring skills, perform specialty care procedures, and assist clients in administering prescribed medication. So sample din mga kaakbay, nag-download po ako para sa Auto Engine Rebuilding National Certificate 1. Kailangan nyo pong malaman mga kaakbay, interpret technical manual specification of engine components, set, operate, and monitor specialized machines, at use and maintain measuring instruments. So yan po ang mga kailangan nyo malaman bago po kayo magpa-assess para po sa Auto Engine Rebuilding National Certificate 1. So ito mga kaakbay, pag-usapan naman natin ang TESDA assessment or kung paano tayo pumasa at makakuha ng National Certificate. Number 1, alamin po kung saan kayo kukuha ng TESDA assessment. Siyempre mas maganda po kung prepared tayo at hindi haggard pagdating po sa assessment centers. Kailangan relax po tayo at hindi pressured. Meron po tayong time para po mag-ayos sa sarili kung galing pa po tayo sa malayong biyahe. Siyempre sa assessment na ito mga kaakbay, ipapakita natin ang galing natin sa skills. Dito i-evaluate po ng assessor o yun pong nag-a-assess or magsasagawa ng actual examination kung papaano natin dalhin ang ating sarili. Lalo na po kung haharap tayo sa employer, kailangan po tayong maging handa at focus. Importante din mga kaakbay, kung dumaan po tayo sa training, dapat po tanda natin or kilala natin yung nag-conduct ng training at kung saan at kailan tayo nag-training. Either po sa TESDA training centers or kung sa private centers. And kung meron ka naman pong experiences mga kakabay, syempre dapat dala mo ang inyong work or employment certificates. Number 2 mga kakabay, dapat na-master mo or naintindihan lahat po ng itinuro sa inyong training. During training mga kakabay or sa pagkuha mo ng course, ituturo po sa inyo ang mga theoretical and practical lessons na dapat nyong matutunan. Kung domestic helpers po kayo halimbawa, dapat matuto po kayo ng table settings, bed settings, household cleanings, itinuturo po. Cooking, papaano po gumamit ng iba't ibang machine sa bahay. Kailangan i-take note nyo mga kakbay lahat ng information na dapat nyong matandaan dahil titingnan po sa assessment kung natuto kayo or lahat ng gawaing bahay ay alam nyo. Maaari po sa assessment ay ipagawa sa inyo or ipa-explain sa inyo kung papaano ang mga ginagawa sa bahay. Pangatlo mga kaakbay, importante po maging magalang at may tamang attitude. Tandaan na kakailanganin natin na maging magalang sa ating mga employer. So, i-evaluate din po yan kung paano kayo sumagot sa assessor at makipag-interact po sa ibang tao during your assessment. Siyempre po yung iba sa atin, mga OFWs na at alam na ang ginagawa sa abroad. Pero during assessment mga kaakbay, dapat hindi po natin kailangang ipagmayabang na minsan po parang lumalabas mas magaling pa tayo sa assessor. Hindi po kasi maiiwasan na minsan ipakita po natin na magaling tayo pero wag naman po sanang sobra-sobra. Pakitandaan po na i-assess din tayo base sa ating ugali. So dapat po meron tayong right attitude. As much as possible mga kaakbay, iwasang makipagtalo or makipagdebate sa assessor. Makakaapekto po ito at maaari tayong hindi pumasa at hindi makakuha ng national certificate. And syempre, ganun din yun kung nakapagtrabaho tayo, iiwasan nating makipagtalo para hindi po tayo ma-terminate o mawalan ng trabaho. Pakitandaan din mga kaakbay na may bayad ang assessment na ito. So isipin nyo na lang po na kailangan nyong pumasa para hindi po masayang ang inyong binayad. So, dapat mga kaakbay maging focus tayo at seryosohin natin ang pagte-training at pagkuha ng assessment dahil maaari po itong magdala sa atin sa maayos na trabaho or makakuha ng magandang trabaho sa abroad at maiangat po ang buhay natin at ng ating pamilya. Tandaan natin na mas madaming skills, mas madaming chances na makakuha po tayo ng trabaho, ma-promote sa ating pinagtatrabahuhan at maitaas ang ating sahod. And i-take natin ang opportunity na meron pong mga scholarships ang TESDA at free online training sa TESDA.
So paalala din mga kaakbay, kung magte-training po tayo actual sa TESDA, sasabihin po sa inyo ng inyong instructor kung saan po kayo magpapa-assess, anong location, anong date, anong oras, kung sino po ang assessor nyo or yung magpapa-actual exam. Take note nyo lahat yon at i-explain din po sa inyo ang dapat ninyong isuot, mga kailangang dalhin, kung kailangan po ng gloves, ng apron, ng hairnet, kung bawal po ang naka-nail polish. So, kailangan tandaan nyo po lahat yon. Para po sa mga OFWs, meron akong separate na video, meron po akong gagawin tungkol sa TESDA Abot OFWs. Ito po ay free skills program para sa returning OFWs at pinapayagan daw po temporarily ang mga domestic helpers na may proof na meron silang employer. Pwede pong isubmit ang kopya ng inyong OEC, deployment letter, contract, or job offer, issue po ng recruitment agency, at pumunta po kayo sa TESDA Assessment Centers para magpa-assess ng National Certificate 2 certification. Meron din pong TESDA free assessment mga kaakbay. Nasa ibaba po ng video ang link kung saan pwede po kayong mag-register online. Again mga kaakbay, ito po ang contact information ng TESDA sa E-Service Road Taguig, 1630 Metro Manila, at ang kanila pong phone number ay 0288877777. Ang email address po, contactcenter@tesda.gov.ph, and please visit po their website www.tesda.gov.ph. So there you have it mga kaakbay. I hope may bagong information na naman kaming naibigay sa inyo. Thank you so much for watching. Please subscribe po if you haven't already. Hit the notification bell para ma-update po kayo once we upload a video like this. And pakishare na rin po para mas maraming makaalam tungkol dito. Again, thank you so much for watching. Keep safe, God bless, and we'll see you on our next video. Bye!